Hello, magandang gabi po. Kumusta po bawat isa? Happy New Year po. At ngayon po ay i-interviewin natin si Neri guys dahil nag-umpisa na yung kanilang work immersion at nag-work immersion siya guys sa police station. Police station po siya nag-work immersion. So, kumustahin natin siya kasi pang ilang araw mo na, Mary? Pang 3 days na po niya sa kanilang work immersion po sa police station. So, kumusta naman, Mary, ang naging day 1, day 2, at saka hanggang day 3? Nagsimula na po nung ano po, nung 6 pa. Po. Nung Monday po, wala pa po yung ano po namin, no, work immersion. Kasi po, pumunta muna po kami sa school para po i-meeting po kami ng teacher po namin. School. Para po sa orientation po namin. Yung school, subject teacher po namin sa work immersion para po ipaalala po sa amin kung ano po yung dapat gawin at hindi po dapat gawin. Sabi po kasi ng teacher namin, dapat daw po kasi dadating po kami ng 7 para kasi po hindi po kasi sila sure kung yun po talaga yung oras na pasok po namin, kaya po kailangan po namin maaga po doon sa police station. Para po malalaman po doon, kasi doon po namin malalaman kung ano po yung oras. Kaya po, yun po sabi, yung teacher namin. Kaya, nung 6 po, maaga po ako gumising. 4:40 po, tapos nagluto ng pagkain. Pagkatapos po magluto, kasi po kailangan po, marami yung babauin. Kasi po, doon na po ako kakain sa police station. Doon nga po sa sa work immersionan po namin kasi po sobrang aga po. Kaya po yung marami po pagkain pwede pang na din po. Ayoko po malilate. Kaya kahit po hindi ko po alam, sumakay lang din po ako. Tapos pagkarating ko po doon sa silang bayan, nagpatulong na din po ako ng driver. Tanong po ako sa kanya kung saan po yung police station. Gawa po, first time ko po doon. Tapos sabi na po na doon lang po kita bababa sa McDo. Tapos tatawid ka doon. Tapos nakikita mo na yung police station. Tapos yun lang po, binaba po niya ako. Tapos tumawid po ako nalilito kasi nga po, hindi ko po alam. Kasi may simbahan, may school. Yun po yung pangatlong yung pala po yung police station. Kaya po, pagka ko po doon, may mga upuan pa naman doon, malapit lang din po sa police station po pala. Umupo na po ako doon kasi hinintay ko po makasama ko. Hindi ko po alam na may nakauna na po pala isa doon. Pero hindi niya po alam na nandun na po ako at nandun po siya. Kaya po ayun po, inaantay ko po yung iba, tapos bigla po na dumating po na kasama po namin babae sa work immersion. Sabi niya, nandun na daw po yung kasama po namin na isa na una po pala po sa akin. Ayun po, doon po kami nag-aantay habang po inaantay po yung iba. Tapos nung kompleto na po kami, pinaka-immersion po kami. Tapos tsaka po nag-orientation, explain po kung ano po yung gagawin namin sa buong sa buong araw at matapos yung work immersion po namin, yung 10 days po, may mga schedule na po. May mga schedule na po kung ano pong araw po yung mag-jogging, like magano po, ano pong gagawin po namin. May mga schedule na po, and then doon din po namin nalaman kung ano po yung oras po ng simula po namin, and then out po. And then sabi naman po ng teacher na yung nagtuturo po sa amin na police,
Yun po natuturo sa amin na babae. Sabi po, pag mabait daw po kami, maaga po kayo uwi. 3. Kasi po, nakalagay po talaga dun sa ano po, doon na 5 po yung out po namin. Tapos, pag mabait po kami, kagad-agad nang po papauwi nang po kami. Kaya po, ayun po, siguro mabait po kami kasi po every 3 po, pinapauwi po kami ni ma'am po, permission lang. Tapos pagkatapos, mag-permission na uwi. Kung uuwi na po, yun lang po yung ginawa po namin sa buong araw ng first day. Nag-permission lang kami. Yung, yun lang pong ginawa po namin. Kung paano po tamang ano po yung mga kamay, at paa po, paano po i-position, ano po yung tama, paano po din po yung tamang pagtalikod, pa harap, pa kaliwa, tamang paano po ng paa. Yun po yung ginawa po ng first day. And then, for second week, ginawa po namin... Second week. Nauna na po ako. Second day, ginawa po namin sa second day. Ano nga po ulit? Ginawa po namin, nag-ironis po kami nung umaga po. Nag-ironis po kami. Kasi nasabihan na po kasi ni ma'am na yun po gagawin niya po namin. Mag-ironis. And then, yun po, tinuro po kami paano po gagamit. Pero yung isa muna po na ironis na gamit po namin, yung naturo po sa amin. Kung how po gagamitin. Kasi po, tinuro yun po sa amin yung bakit daw po kailangan po namin yung pangaradalin daw po protektahan. Ayun, protektahan po yung sarili po namin. Kasi marunong po kami maggamit ng ironis. Kahit paano po, kahit isa lang po. And baka rin naman po, tuturuan po kami ng dalawa na po naghawak po na ironis po. Yun po tinuro po sa amin ng umaga. Pagkahapon po tinuro po sa amin ay na-permission ulit po para din po hindi po makalimutan. And then may dinagdag din po doon kasi po nung first day kulang pa po yun. Kaya po may dinagdag po sa amin. And then yung para din po hindi po namin makalimutan paano po. And then isa-isa po kami magsasaw po. Kami po yung magiging leaders po sa amin po. Kami po 10 po. Isa-isa po tinatry po sa amin para din po malaman po namin ay po mali po yung pagbigas para po din po kung mali po yung pagdinig po namin, maaayos po nila, matuturo po yung maayos po. Kaya po and then paghapon po maaga rin po nakauwi kasi po feeling ko okay lang, parang wala naman po kaming kasalanan, wala nang ginawa po na mali kasi pinauwi nga po kami maaga, yun po kasi sabi ng teacher. And then third day sabi po kasi ng teacher, nag-announce po sa GC ng gabi ng second day po namin. Dapat 6:20 andun na po kami. Ay, 15 pala. Nandun na po kami sa police station. Malayo nga po dito sa amin. Kasi po, kailangan po namin maaga kasi po magja-jogging po kami. Magja-jogging. And then, pagkadating po namin dun sa police station, hindi pa naman din po kagad-agad nagsimula. Po, kakarating lang din po ng iba, kakarating lang din po namin, pagod pa po. Tapos pagkarating, nag-exercise muna po para daw po hindi sumasakit yung katawan, yung parang mabibiglaan ka po, nakaagad-agad ka po mag-jogging na hindi pa po na-exercise po yung katawan po. And yun po, stretching pala po. Yun po, stretching pala po.
noon po, stretching, na-jogging po kami anong oras. Hanggang sa police station hanggang ano yun? Hindi po, yun po yung sinabi ko kanina po. Police station to... Doon sa munisipyo? Opo, munisipyo. Ang layo po nun. Layo po nung yung... Munisipyong luma, Kapsudin, malapit sa Kapsudin yun. bago kapsulin yun ah. Kaya namumula yung mukha niya eh, parang nasasunburn siya eh. Foreigner na siya. Ha! Namumula yung mukha niya. Yun po. So, pagkarating po namin doon, muna din po ulit, nag-permission. And then, nag-permission po sa kami para din po may announce po ng maayos. Yung may mga kwento po sa amin, narinig po namin na may mga nangyari na hindi maganda po, dapat po maayos din po yung mga trabaho po ng mga pulis. Kasi po, yung mga kasama po namin yung jogging, mga pulis and police students po, yung mga kasama po namin. Police intern. Police intern. Kasama po namin. And then yung matatataas na po yung mga po nila, rank po nila. Yung kasama po namin nag-jogging. Pagkarating po doon, pagkatapos po nung pinag-usapan po nila, bumalik ulit kami sa police station po kasi po may papagawa din po ulit po sa amin pagkatapos po nung jogging. Sumakay lang po kami ng sasakyan ng pulis, mama. Patrol car? Opo, yun po. Sa likod po kami sumakay. Pero kami lang po mga babae po sumakay. Mga lalaki nag-jogging po ulit siya. Ang Saan mo layo. siya dito rin? Kahit po ang layo. Tulog na nga daw yan. Akin na yan. Tapos, pagkarating po namin doon, sabi po ng mga police intern po sa amin na yung mga babae daw po is tuturuan daw po kami mag-a-assess po ng assist ng police clearance po. Kami po yung mag-fill up dun po sa po nila, kung ano po yung kailangan po nila kasi po. And then tinuruan po kami paano po, or baguhan lang po sila or bagong first time job or hindi po dapat ganito yung gagawin. And then nung natutunan na po namin yun na po kami na po nagagawa yung mga yung mga police intern po, tinitingnan na lang po kami kung tama po yung ginagawa po namin para po kung alis po sila kasi po may exam. May na po sa kanila yung magpuli dada, mag-switch mag-switch Tagalog. Po, magpalit. Yan, magpalit po na Shifting. Apo, magpalit po kami. Kaya po yun po ang ginawa po sa amin kasi po alis po sila. And then, natutunan na po namin, okay na po kasi po yung mga lalaki, iba din po ginawa po nila kasi mga babae, 4 lang po kayo babae. Yun po ginawa po namin, Tapos yung mga lalaki po is nagpatuloy pa rin po sila na practice po nung arnis po para din po ma-okay. And then, baka po ginawa din po ulit nila po yung pagpa-permission para din po ma-okay din po. And then, yun lang po ginawa po namin buong hapon, yung tutulong po sa kanila. And then, din po ako kasi tuwa po kasi po kahit po pa po kami kahit hindi pa po kami graduate, parang na-try na po namin magtrabaho yung like gano'n nga po sa ginawa po nila na then sabi pa nga po ng teacher po namin na ang daw parang tuturuan po kami paano po mag-imbestiga ng mga kaso, pero yung mga bababaw lang po na kaso po yung dali lang po masosolve po. Kaya po yan po yung sinabi po sa amin. Kaya po
Then, every noong 3 ulit po, umuwi na po kami, isa-isa. Kasi po sabi po kasi ng teacher, pag kadating po ng bahay, dapat daw po magsisend ng picture and magsasabi na nakauwi na po ng bahay na ligtas. Kasi po kailangan po yun, kasi po dati daw po, nung ano daw po, dati po, yung ano daw po, kasi po may nangyari daw na hindi maganda sa nag-work immersion din daw po sa kanila, na parang nakakuha lang po daw po ng sakit yung nag-work immersion sa ibang lugar, tapos sila na po yung naanuhan kasi gawa nga po doon po nag-work immersion, kaya po kailangan po na may ganun po kami mag-send na andito na po sa bahay para po hindi po hahanapin, hindi po sa kanila hahanapin. And then, para din po malalaman kung saan po pupunta. Pahinga yung boses mo, Mary. Parang ikaw naman nakakarinig sa boses mo. Kung saan po sila pupunta po. Yun lang po yung 3 araw. And then, bukas po, last day po. Last day Of the week. yeah, of the week. Yun po. Sana po naintindihan yung sinasabi ko. Iwan ko po. Pahina po daw po boses ko. Ewan ko ba dyan kay Mary? Well, ayan daw yung kanyang 3 days na experience sa kanyang work immersion. So, kasi siya, kaya napunta siya sa police station, guys, kasi dalawa yung nung nagpa-fill up sila ng umupo ka, Neri. Nung nagpa-fill up sila ng course ng kukunin nila, dalawang option. So, ang first choice na kasi ang nilagay doon, criminology talaga. Second choice niya yung education. Ngayon, pag uwi niya, sinabi niya sa akin na first choice niya, criminology. So, kinausap ko ulit siya na sabi ko isipin niya ng maayos kung ano talaga ang gusto niya. Na yung pag natapos siya ay makakapagtrabaho agad siya para matulungan ng kanyang pamilya. Tapos ang sabi niya is sige, mag-education na lang daw siya. Pero yung pinilapan nilang form na isubmit na sa mga kung saan sila mag-work immersion. Siyempre yung nilagay niya doon is criminology. So, naipasa na yung pangalan niya sa police station. So, ganun yung nangyari. So, kaya sa police station siya nag-work immersion ngayon. Pero, hindi natin alam kung ano na yung magiging magiging choice niya. Magiging course na kukunin niya kasi sa police station siya nag-immersion. Depende na po yan sa kanya, pero yun na ang sabi ko, isipin mo ng maayos kung ano talaga yung course na gusto mo na makakatulong ka agad sa pamilya mo. So, pinapaubayan natin sa kanya kung ano talaga yung course na gusto niya, na kukunin niya. So, ayun po, yung is doon siya sa police station nag-work immersion niya. Hi ka muna. So, ayan po, maraming salamat po. Antayin ulit natin yung update ng kanyang immersion next week. Okay, bye-bye na ka sa kanila, guys. Bye-bye. Salamat po. God bless po. Flying kiss ka, flying kiss. Flying kiss. Flying kiss. Bye-bye, guys. Salamat po. Look, Jati. Pero Jati. Sige po, bye-bye po, guys. Salamat po. God bless po.